Ang isa po sa mga pinaka-highlight ngayon ng NXT Dynamax is yung kanyang DRL na nababago po ng kulay through application. Ito yung pinaka gusto ko guys, yung kanyang projector headlight. Kahit hindi ka maglagay ng MDL, okay na okay lang. Kita nyo ang lakas? What's up, kamusta mga ka-electric? This is Evia Hemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. So ngayon guys, nabigyan tayo ng chance ang makita ng personal ang isa pang kulay ng NXT Dynamax. Ito yung gray, and sobrang takaw pansin din talaga siya. Kasi personally, unang nakita ko yung black and sabi ko ang ganda talaga ng black. Pero iba rin pala talaga ang dating nitong combination ng gray at saka black. So, yan o, kita nyo naman yung looks, ang angas, parang motor na motor talaga, na yung iba nga ang comparison pa is para kang naka X-Max. So, si NXT Dynamax po ay naka-battery pa rin po siya na lithium iron phosphate na 72 volts, 67 Ah, no? At the same time, naka 3,000 watts pa rin po siya na QS motor hub, which is 12-inch po yon. At ang kanyang controller pa rin is Votal EM85, which is programmable din po yon. So, pwede nating ipaset yon dun sa mga talagang professional pagdating sa pag-tune ng Votal, no? Mapapansin nyo sa specs, same po siya sa specs ni Voltaris Pro. Pero, meron din namang mga pinagkaiba in terms sa looks pa lang, makikita nyo na. Ang isa po sa mga pinaka-highlight ngayon ng NXT Dynamax is yung kanyang DRL na nababago po ng kulay through application. So ngayon parang may pagka-pink siya. Lagay natin ng green. Wow. Lagay natin ng blue or violet. Ayan. Pula. Tapos, pwede nyo pong mabago pa yung style niyan. Oh. So, napakaraming style niyan. Kayo na pong bahalang mamili. And merong isang style dito umabot hanggang 90. Kung mahaba yung pasensya nyo, i-check nyo lahat yung style na 90 plus na yun. So, bukod po sa kanyang DRL na nababago yung kulay, ito yung pinaka gusto ko guys, yung kanyang projector headlight. Wow. Na kahit, personally, kahit hindi ka maglagay ng MDL, okay na okay lang. Kita nyo ang lakas? High beam? Baka silaw na nga yung ating dyan yung ating cameraman, di ba? Sobrang lakas po niyan. And kahit ganun siya kalakas, hindi naman po ganun kalakas yung kanyang konsumo pagdating sa baterya, no? Makikita nyo po dito sa harap, bukod sa naka-CBS pa rin siya, may additional po kay NXT Dynamax. Siya po ay naka-TCS na or meron na siyang traction control system, which is, yun po ay nasa controller natin, sa settings ng controller, kung saan meron tayong settings sa controller para magkaroon ng traction control na hindi ka basta-basta madudulas, hindi ka mag-i-skid, hindi ka sisemplang. Yun po yung nagagawa ng traction control system, lalo na kapag maulan. Sa mga Voltaris natin, yung mga Voltaris Base tsaka Voltaris Pro, ganito pa rin yung mags, pero siya po ay gold mags na. So iba pa rin yung shade nito, no, sa Voltaris Pro S, kasi si Pro S naka gold mags din pero binigyan siya ng ibang shade. So ayun, pagdating naman sa kanyang preno, front and rear po, naka 220mm pa rin po ang kanyang disc brake. Ang kanya pong preno dito sa harap, naka 3-pot po yan na one side. So kaya malakas yung ating braking pagdating po sa prenuhan, talagang kapit agad yung preno niya. Pagdating po sa likod naman, siya naman po ay naka 2-pot. At the same time po, sa preno natin, meron tayong tinatawag na regenerative braking, kung saan tuwing pepreno po tayo habang naka free wheel, meron pong na-add na charge po sa ating baterya na siyang nagiging dahilan kaya humahaba yung range natin. So, lalo na sa mga palusong, kapag isang pindot mo lang or pitik-pitik ka lang sa preno, nakakapag-add po yun ng charge sa ating baterya. Again po, wala po tayong tinatawag na self-charging. Ang tawag po is regenerative braking. Isa pang added feature dito sa ating NXT Dynamax, bukod sa pwede mo siyang paandarin gamit ang susi, at bukod sa pwede mo siyang paandarin gamit ang remote control, meron na po tayong tinatawag ngayon na NFC card, kung saan itatap nyo lang po ito sa inyong panel display kahit hindi ka magsusi,
kahit hindi ka mag-alarm, automatic po, bubukas po yung inyong unit at pwede ka nang magpaandar ng e-bike mo. And, ang kinagandahan pa po dito sa NFC na to guys, once na pinatay po natin si unit natin, kung hindi po tayo mag-on ng alarm via remote control, automatic po na mag-on ang alarm po ng ating NFC via display panel. So, ibig sabihin, walang kawala ang mga magnanakaw kahit maiwanan natin or makalimutan natin na mag-on tayo ng alarm via remote control. Additional sa ating NXT Dynamax, kita nyo to, meron na agad siyang ready na bracket para sa ating mga top box in case na gusto nyo mag long ride or for deliveries, kailangan nyo ng extra storage. Kasama na yung bracket, hindi na kayo mamamroblema. Ano kayang kasukat na bracket nito pang motor? Kailangan kong maghanap or kailangan ko pang magpasadya. Nakikita nyo yan? Baso. Pwedeng uminom dyan. Hindi, joke lang. May baso na po yung rear shocks ni NXT Dynamax. So, marami kong naririnig. Naku, hindi naman totoo yung basong yan. Wala namang laman yan. Hangin lang yan. Uy, tama ka. Hangin lang po talaga yung laman nito. Dahil ito po ay tinatawag nating na air damping suspension. So, literal, na meron po itong laman na nitrogen. Yun po yung nagre-rebound para maging maganda yung play ng ating mga rear shocks, no? So actually, napansin ko rin ito, pero mas napansin nung mga inaangkas natin kay NXT Dynamax. Kasi from Voltaris Pro na yung kanyang rear shocks ay normal lang, wala pang baso, pansin nila yung ngayon yung comfort pagdating dito sa Dynamax na talagang hindi siya ganun katagtag at the same time maganda na yung talbog o rebound niya, especially kapag may mga biglaang dubak sa kalsada. Usapang compartment naman tayo. Maraming nagtatanong kung basta ba yung compartment yan. Marami ba or malaki ba? Pwede bang maglagay dyan ng helmet? Ito, sagutin natin. Kayo na pong bahalang humusga kung malaki ba o sobrang laki. Kita nyo naman, kasyang-kasya yung ating full face helmet na meron pang case para doon sa ating action camera. So, kasyang-kasya, lalagay ko ulit ha. Kasyang-kasya, and makikita nyo, may spaces pa. Marami pang pwedeng ilagay. Isa pa sa gusto ko pa rin dito sa NXT Dynamax, na natili pa rin yung kanyang footboard or gulay board. So, para sa mga hindi sanay na yung akala mong motor na may tangke dito, yung paa natin, freely pa rin tayo makakagalaw dito kasi walang harang sa gitna. At the same time, maglagay tayo ng sangsakong bigas, ng itlog, ng mga kung ano-ano, kasyang-kasya po, no? And, ito, meron pa rin siyang bulsa dito. Pero ito pa, wait, there's more. Kung dito, may bukas na bulsa, dito po ay meron namang pintuan. Ang pintuan sa Encantadia. Sarap lang. Ayan. So, dito, makapaglagay tayo ng cellphone or mga importanteng gamit natin, mga wallet, pwede po. And, meron pa rin po siyang USB port. Kung makikita nyo sa loob, may USB port po. So, kung gusto nyo ilagay yung phone nyo dyan while charging, pwede po, ano. Yung mga gusto nating mga gamit na gusto natin easy to reach, lagay natin dito. Yung gusto natin nakapag-traffic, hindi basta-basta madudukot ng mga mandurukot or magnanakaw, ilagay natin dito, at least nakatago. Pagdating dito sa switches, meron po siyang hazard. May hazard. Yung ibang e-bike kasi wala pero ito may hazard. And katulad ng mga motor, meron na po siyang passing light. Hindi mo na kailangan magpa-install. Kita mo yun, may passing. Malakas ang kanyang headlight kahit naka low beam, high beam. Ayan. Tapos, tignan natin naman yung kanyang speed, no? Sa speed 1 po natin, habang naka-center stand, ang kanyang top speed is 42. Sa speed 2 naman, ang kanyang top speed ay 58. Pagdating naman po sa speed 3, ayan, 75 ang kanyang top speed sa speed 3. Meron tayong tinatawag na ordinary mode and sports mode. And meron din tayong tinatawag na cruise control kung saan kapag naka-maintain tayo at certain speed, for example, speed 1, 42, pindutin lang po natin si reverse ng mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po.
Kita nyo, hindi ko pinipiga, umaandar siya. So, para mabalik natin, pepreno lang tayo, no? So, balik na siya. So, meron din siyang reverse. Para naman mapagana yung reverse or atras natin, long press natin si reverse, saka tayo pipihit. So, 3 to 4 kph po yung speed ni reverse, no? Kung yung ibang units ng NXT like Voltaris ay naka-naked handlebar, si NXT Dynamax po, iba naman. Kung makikita nyo dito, meron siyang cover na akala mo parang naka-NMAX ka na. May logo ng NXT, ang ganda. Two-tone siya, no? Black tsaka gray. And, pagdating naman sa kanyang side mirrors, kita mo kasing laki ng kamay ko. Ewan ko na lang kung hindi mo pa makita yung nasa gilid at nasa likuran mo niyan. So, ang maganda rin dito, naka-eye level na rin siya, kaya hindi mo kailangan yumuko, kundi mata-mata lang, ganyan-ganyan ka lang, kita mo na agad yung nasa magkabilang gilid mo, no? And, hindi pa rin nila inaalis yung talagang nag-trending din na camel backseat. Ayan, naka-camel backseat pa rin po si NXT Dynamax. So, para sa mga solo rider dyan na mahilig mag-long ride, pag napagod na or sudden breaks naman, meron pong camel backseat dito na pipigil sa ating mga likuran. At the same time, yung iangkas po natin, hindi siya basta-basta dudulas, no? Kasi napipigil po nitong camel backseat. So, ayan yung ating quick specs review, pasada dito sa mga specs ni NXT Dynamax. Ano yung mga nagustuhan yung features dito sa NXT Dynamax? Kung ano yan, i-share nyo naman sa comment section. Kung gusto nyo rin mag-order nitong bagong-bagong NXT Dynamax, pwede po kayong mag-message sa Facebook page nitong NXT E-Bike PH Batangas or pwede rin naman kayong mag-message sa official Facebook page ni NXT E-Bike PH. So yun lang mga ka-electric, this is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EVyahe. Sa kalsada nagsimula ang kwento, sa likod ng manibela kasama ang pangarap mo. Kahit saan sa Pinas, tayo'y makarating. Sa kalsada ng buhay, di na kailangang maghintay. Tahimik, malinis, ang ride mo'y panalo. Kay ibiyahe mo to, sigurado ang ganado. Walang usok, walang hassle, laging handa sa biyahe. I-charge lang ng saglit, tuloy-tuloy ang trip. Kay ibiyahe mo to,